Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nauunawaan ko po, kaambo, ang hirap ng pagbangon sa gabi mula sa mahimbing na tulog para lang gumamit ng banyo. Hindi lang po iyan simpleng paggising. Ito po ay isang sandali kung kailan bahagyang tumataas ang inyong blood pressure, naiistorbo ang inyong pagtulog, at napipilitang manatiling aktibo ang inyong nervous system na dapat sana ay nagpapahinga. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, dahan-dahan at unti-unti nitong pinapataas ang panganib ng pagkahulog, pagkalito, at sa ilang kaso, kahit na stroke habang natutulog, lalo na po pagkatapos ng edad na 16. At ang pinakaikinababala ko po ay ito. Mahigit 70% ng ating mga kagalang-galang na senior citizen sa buong Pilipinas, mula apari hanggang jolo, ay maaaring hindi namamalayan na pinalalala pa nila ang sitwasyon dahil sa mga pang-araw-araw na gawi na tila normal. Isang matapang na tasa ng kapeng barako pagkatapos ng hapunan o isang mainit na baso ng tubig bago matulog. Tila po hindi nakakasama, ngunit sa katotohanan, pinipilit nitong magtrabaho ng sobra ang inyong pantog sa oras na dapat ay nagpapahinga ang inyong katawan. Pero huwag po kayong mag-alala, kaambo. Hindi ninyo kailangang uminom ng mga gamot na pampaihi o diuretics. Hindi ninyo kailangang matulog sa alanganing posisyon na parang nakaupo tulad sa mahahabang bayahe sa bus mula Bicol papuntang Maynila. At tiyak na hindi ninyo kailangang iwasan ang tubig hanggang sa manuyo ang inyong lalamunan na parang hangin ng tag-init sa Ilocos. Ang tunay na kailangan ng inyong katawan ay isang bagay na mas simple. 5 magagaan na gawi na sinuri ng mga doktor mula sa Cleveland Clinic at Johns Hopkins University. Ang mga gawing ito ay makakatulong sa inyo na makatulog ng tuloy-tuloy sa loob ng 6 hanggang 7 oras nang hindi naiistorbo ng inyong pantog. Pakiusap po, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito dahil ang unang gawi, kung susundin ng tama, ay maaaring mabawasan ang paggising sa gabi ng hanggang 40% sa loob lang ng 1 linggo. At kung makita ninyong nakakatulong ang video na ito, malugod ko po kayong inaanyayahan na mag-like, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na kaedad ninyo. Pakiusap din po, huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Kahit isang salita lang po tulad ng salamat ay sapat na upang malaman kong narito kayo at nanonood ng may pag-iingat at magkasama nating tinatahak ang mapayapang paglalakbay na ito. Mahal na Manglito, bago natin tuklasin ang 5 gawi, nais ko po sanang ipaunawa sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Bakit ba patuloy kayong ginigising ng inyong katawan sa gabi para pumunta sa banyo? Maraming tao ang naniniwala na ito ay dahil lamang sa edad o dahil hindi na kasing lakas ng dati ang mga bato o kidneys. Ngunit sa katotohanan, sinusubukan lang ng inyong katawan na alisin ang sobrang likido o fluid, yung tipo na tahimik na naiipon sa buong araw at hindi na ilabas sa tamang oras. Halimbawa, kapag uminom kayo ng sobrang tubig sa gabi o kumain ng maalat na hapunan na may masarap na ulam, maasim na atsara o malutong na chicharon, o kapag namamaga ang inyong mga binti dahil sa matagal na pagtayo sa kusina, pagdidilig ng halaman, o pagupo ng maraming oras sa panonood ng paboritong teleserye sa hapon. Pagsapit ng gabi, wala nang ibang pagpipilian ang katawan kundi tawagan ang mga bato para asikasuhin ang lahat ng sobra. At sa puntong iyon,
Kahit isang maliit na senyas mula sa inyong pantog ay sapat na para gisingin kayo, minsan 2 beses, at bago ninyo mamalayan, madilim pa pero pagod na kayo dahil hindi naging malalim ang inyong tulog. Ngunit huwag mag-alala, Mang Lito. Ang magandang balita ay sinusubukan pa rin ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nito araw-araw. Hindi nito kailangan ng mamahaling gamot o magastos na paggamot. Ang kailangan lang nito ay ang inyong kooperasyon sa pamamagitan ng simple at magagaang pagbabago na sadyang Pilipinong-Pilipino, tulad ng dahan-dahan nating pagtitimpla ng kaping barako sa tamang oras, tamang ritmo, at tamang init. Ang 5 gawing ito ay hindi lamang tutulong sa inyo na matulog ng mahimbing sa gabi, kundi tutulong din na ibalik ang natural na ritmo na dating gumagana ng maayos noong kayo ay bata pa. Mula sa inyong nervous system hanggang sa inyong pantog, lahat ay naghihintay lang ng inyong senyas para bumalik sa balanse. Handa na po ba kayo? Dahil magsisimula na tayo sa ika-5 gawi, isang bagay na madalas ay hindi nauunawaan ng maraming tao mula Luzon hanggang Mindanao. At dahil doon, gabi-gabi silang hindi mapakali sa pagtulog. Hindi alam kung ano ang tunay na dahilan. Mahal na Aling Silya, mayroong isang karaniwang maling akala na pinaniniwalaan pa rin ng maraming senior sa buong Pilipinas na ang pag-ihi sa gabi ay nangyayari dahil lang sa sobrang pag-inom ng tubig. Ngunit, ang totoo, hindi ang dami ng iniinom ninyo ang dahilan ng inyong paggising sa gabi, kundi kung kailan kayo umiinom. Isipin ninyo ang isang ordinaryong gabi sa bahay. Katatapos lang ninyo ng inyong hapunan, kanin, ulam, at marahil isang medyo maanghang na sawsawan. Pagkatapos, bilang bahagi ng inyong rutina, humigop kayo ng isang basong maligamgam na tubig o isang tasa ng gatas na may luyang dilaw para tulungan kayong makatulog. Masarap sa pakiramdam at nakaka-relax. Hindi po ba? Ngunit kung ang tubig na iyon ay ininom pagkatapos ng ileksimohanikul ng gabi, hindi na magkakaroon ng sapat na oras ang inyong katawan para iproseso ito. Kapag humiga na kayo, ang tubig na tahimik na naipon sa inyong mga binti sa buong araw, pagkatapos mamalengke, manahi, o tumayo sa kusina, ay magsisimulang bumalik sa inyong daluyan ng dugo. At 1 o 2 oras pa lang kayong tulog, gigisingin na kayo ng pakiramdam na kailangan ninyong umihi. Malinaw na ipinaliwanag ng mga eksperto sa urology mula sa Estados Unidos na dapat sikaping inumin ng mga senior citizen ang karamihan ng kanilang tubig bago mag-5 lila ng hapon. Pagkatapos ng 6 lila ng gabi, dapat nang bagalan ang pag-inom. At pagsapit ng 8 nili o 9 nili ng gabi, pinakamainam na huminto na ng tuluyan. Ang ritmong ito ay hindi na bago. Sa katunayan, ang mga nakatatanda sa Batangas at Iloilo ay mayroon ding katulad na gawi. Umiinom sila ng tubig bago mag-orasyon para ang gabi ay manatiling payapa at walang abala. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang nagpakita na ang simpleng pag-aayos sa oras ng inyong pag-inom ng tubig nang hindi binabawasan ang dami ay nakatulong sa mga taong higit sa 60 na mabawasan ang pagpunta sa banyo sa gabi ng hanggang 40% sa loob lang ng 1 linggo. Hindi ba't isang maliit at magaan na pagbabago na may napakalaking resulta? Ang gawing ito ay lalong nakakatulong para sa mga mahilig sa isang tasa ng maitim na kape pagkatapos ng hapunan, isang baso ng fruit juice o mainit na gatas. Kung nag-iisip kayo kung saan magsisimula,
Simulan ninyo dito. Obserbahan ang oras ng inyong huling inumin sa maghapon. Dahil minsan, isang simpleng higop sa maling oras lang ang kailangan para guluhin ang isang mahimbing na tulog. At alam ninyo, ang tubig ay isang bahagi lang ng palaisipan. Mayroon pang ibang pang-araw-araw na gawi na kasing simple ng isang maliit na piraso ng kakanin, konting tsokolate, o isang nakakaginhawang tasa ng tsaa sa gabi na maaaring tahimik na gumigising sa inyong pantog nang hindi ninyo namamalayan. Tatalakayin natin iyan sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ngayon, kung kaya ninyong baguhin kung kailan kayo umiinom ng tubig, maaaring dahan-dahan nang bumalik ang mahimbing ninyong pagtulog. Ika-4 na gawi. Pag-iwas sa mga pamilyar na pagkain na lihim na gumagambala sa pantog sa gabi. Mahal na Mang Tomas, may isang bagay akong napansin sa maraming nakatatanda sa ating bansa, mula sa Cagayan hanggang Davao. Isang kaibig-ibig at napaka-Pilipinong gawi pagkatapos ng hapunan. Ang pagtimpla ng isang matapang na tasa ng kape, minsan may kasamang gatas para sa aroma. Ang iba naman ay kumakain ng maliit na piraso ng kakanin. Mayroon ding umiinom ng matamis at malamig na orange juice na sariwang piga mula sa hardin. Ngunit alam ninyo ba na ang mga simpleng pampagana sa gabi na ito ay maaaring ang tahimik na dahilan kung bakit nagigising ang inyong pantog sa kalagitnaan ng gabi at isinasama kayo sa pagbangon nito? Ayon sa mga eksperto sa Cleveland Clinic, may mga tiyak na pagkain at inumin, lalo na kapag kinain sa gabi, na nakakairita sa panloob na lining ng pantog. Nagiging sanhi ito ng mas madalas na pag-urong nito at pagpapadala ng maagang senyales na kailangan ng umihi kahit hindi pa ito puno. Maaaring pamilyar sa inyo ang listahan. Kape, matapang na tsaa, mga carbonated na inumin o soda, alak, tsokolate, mga sobrang maanghang na pagkain tulad ng maanghang na curry, mga maasim na prutas tulad ng dalandan, kalamansi, at maging mga kamatis na nasa inyong sinigang o ulam. Ngunit hindi lang diyan nagtatapos. Ang mga bagay na ito ay nakakasagabal din sa isang napakahalagang hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone. Karaniwan sa gabi, tinutulungan ng ADH ang inyong katawan na mag-ipon ng ihi para hindi kayo maistorbo habang natutulog. Ngunit kapag naabala ang hormone na ito, patuloy na gumagawa ng ihi ang mga bato kahit na mahimbing na ang tulog ninyo. Isang pag-aaral noong 2011 na inilathala sa isang respetadong urology journal ang nagsiwalat na nang itinigil ng mga nakatatandang higit sa 6 ang pagkonsumo ng mga irritants na ito sa loob lamang ng 2 linggo, bumaba ng malaki ang kanilang paghihi sa gabi. Ang mga taong gumigising ng 3 beses sa gabi ay nabawasan ito sa 1 o 2 beses na lang. Isa sa pinakamalinaw na salarin ay ang caffeine. Hindi lang ito nagpapaihi sa inyo ng mas madalas, ginugulo rin ito ang inyong deep sleep cycle. Kaya naman, pagkatapos pumunta sa banyo, mas mahirap nang makabalik sa tulog. Iminumungkahi ng mga eksperto sa Mayo Clinic na limitahan ang caffeine pagkatapos ng ng hapon, kabilang ang maitim na tsaa, kape, at kahit mga matatamis na may tsokolate. At tungkol naman sa alak, kahit isang maliit na baso lang kasabay ng hapunan ay maaaring magdulot ng mas maraming ihi. Pinipigilan nito ang ADH na pumipilit sa inyong mga bato na magtrabaho ng night shift, kaya sa umaga ay bahagya kayong dehydrated at antok pa rin. Isa pang madalas na hindi napapansin ay ang paninigarilyo. Isang malawakang pag-aaral sa mahigit 3,000 senior citizen ang nagpakita
na ang mga naninigarilyo ay may 7 beses na mas mataas na panganib ng nokturya dahil sa hindi makontrol na pag-urong ng pantog. Kaya, kung nasisiyahan pa rin kayo sa inyong tsaa pagkatapos ng 7 sinal ng gabi, mga panghimagas na may citrus, o kaunting matamis bago matulog, maaari ko po ba kayong anyayahan na gumawa ng isang maliit na pagbabago? Subukang lumipat sa tsaang chamomile na walang caffeine, isang magaan na sabaw ng munggo, o isang hiwa ng pinasingawang mansanas o peras. Madali sa tiyan, mababa sa asido, at banayad sa pantog. Sa loob lamang ng 7 hanggang 10 araw, maaari na ninyong maramdaman ang tunay na pagkakaiba sa inyong pagtulog. At sa gabing iyon, marahil sa unang pagkakataon sa maraming buwan, maaari kayong makatulog ng mahimbing hanggang sa halos pagsikat ng araw nang hindi nagagambala ng tawag ng inyong pantog. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Kahit na pamahalaan ninyo ang inyong mga inumin at iwasan ang mga nakakairita sa pantog, mayroon pa ring isang nakatagong salik na iilan lang ang nakakapansin. Ang inyong mga binti kung saan tahimik na nag-iipon ng likido buong araw at bumabalik sa pantog sa sandaling humiga kayo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano dahan-dahang pamahalaan ang likidong iyon para tunay ninyong matamasa ang tuloy-tuloy na pahinga. 3 gawi. Pagpapahinga sa mga binti upang hindi kayo gisingin ng pantog sa gabi. Mahal na kanena, may isang bagay akong pinaniniwalaan na marami sa mga nakatatandang tulad ninyo ang tahimik na nakaranas na. Ang magising mula sa isang mahimbing na tulog dahil sa pagnanais na umihi kahit na maingat kayo sa pag-inom ng tubig buong araw. Ngunit minsan, ang nakatagong dahilan ay maaaring hindi ang inyong tubig. Maaaring ito ay ang inyong mga binti. Sa buong araw, kung gumugugol kayo ng oras na nakatayo sa kusina na naghahanda ng ulam, o nakaupo sa sahig na nagtutupi ng damit, o kahit na nag-aalaga ng halaman sa inyong beranda nang walang gaanong paggalaw, ang mga likido ay nagsisimulang mamuo ng tahimik sa inyong mga binti at paa. Maaaring hindi ninyo mapansin ang anumang pamamaga, ngunit ang tubig ay nakatago na roon. Pagkatapos, sa sandaling humiga kayo, sinisimulan ng inyong katawan na muling sipsipin ang likidong iyon at ipadala sa mga bato. At ano ang susunod na mangyayari? Tatawagin ang pantog para magtrabaho sa oras na dapat itong nagpapahinga. Gaya ng alam ninyo, ang resulta ay predictable. Dahan-dahang paggising, pagpunta sa banyo, at pagkatapos ay hirap na makabalik sa tulog. Ayon kay Dr. Trehanina, isang respetadong senior urologist sa US, ang kaunting regular na paggalaw sa araw ay maaaring magbago ng lahat. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo, tinutulungan ang lymphatic system na alisin ang sobrang likido, at higit sa lahat, binabawasan ang posibilidad na maistorbo kayo sa gabi. Isang pag-aaral noong 2020 ang nagsiwalat na kahit isang simpleng 30 minutong paglalakad araw-araw sa loob man ng inyong bahay, sa inyong subdibisyon, malapit sa kapilya, o sa isang makitid na kalye sa Maynila, ay nakatulong sa mga senyor na mabawasan ang pag-ihi sa gabi ng mahigit 25% sa loob lang ng 3 linggo. Hindi ninyo kailangang mag-ehersisyo ng matindi o tumakbo tulad ng mga kabataan. Sapat na ang mga simpleng bagay, dahan-dahang paglalakad habang nakikinig sa mga awiting pangsimba, marahang pag-unat ng inyong mga binti habang hinihintay na kumulo ang niluluto, o kahit na paghiga sa kama
na may malambot na unan sa ilalim ng inyong mga binti habang nakikinig sa radyo sa gabi. Ang pinakamagandang oras para gawin ang mga magagaang paggalaw na ito ay sa hapon o maagang gabi, mas mainam bago mag-oton sarar ng gabi. Ito ang oras na hindi pa tuluyang pumapasok sa rest mode ang katawan. Iwasan ang mabibigat na ehersisyo sa gabi tulad ng mabilis na pagbibisikleta, malalalim na squats, o matinding leg workouts. Maaari nitong lituhin ang natural na senyales ng inyong katawan para sa pag-ihi 15 hanggang 30 minuto lang bawat araw na ginagawa ng marahan tulad ng isang payapang paglalakad sa inyong beranda o habang nakikipagkwentuhan at iwinawagayway ang mga braso kasama ang inyong apo. Iyon ay higit pa sa sapat upang mapahinga ang inyong mga binti at bigyan ang inyong pantog ng pahingang tunay nitong nararapat. At kapag magaan ang inyong mga binti, ang buong katawan ninyo ay makakaramdam ng kapayapaan. Sa gabing iyon, marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magigising kayo hindi dahil sa inyong pantog, kundi dahil sa matamis na huni ng mga ibon sa umaga sa labas ng inyong bintana. Ikalawang gawi, ang mga tahimik na kalamnan na tumutulong sa inyong matulog ng mahimbing ng walang tagas sa hating gabi. Alingnena, mayroong isang grupo ng mga kalamnan sa ating katawan na hindi natin nakikita ng mga mata. At karamihan sa mga doktor ay hindi man lang ito babanggitin sa isang regular na check-up. Gayunpaman, ang mismong grupong ito ay may papel na mas mahalaga pa kaysa sa isang sleeping pill dahil tahimik itong nagbabantay sa inyong pantog bawat gabi. Ang tinutukoy ko po ay ang mga pelvic floor muscles, isang hanay ng malalalim na kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, daanan ng ihi, at maging sa inyong tumbong. Noong kayo ay mas bata pa, ang mga kalamnan na ito ay malakas at maaasahan, tulad ng mga matitipunong lalaki na taimtim na nagdarasal sa simbahan ng Quiapo. Ngunit pagkatapos ng edad na iksento, nagsisimulang humina ang mga kalamnan na ito, hindi biglaan, kundi dahan-dahan at tuloy-tuloy. At kasabay nito, nagsisimulang mawalan ng kontrol ang inyong katawan sa pantog, lalo na sa gabi. Napansin na po ba ninyo na ang simpleng pagbaling sa inyong kanang bahagi habang natutulog o bahagyang pagbabago ng posisyon ay nagiging sanhi ng pagtagas ng ihi? Iyong hindi komportableng pakiramdam ng presyon sa inyong tiyan o biglaang pamamasa. Hindi iyon dahil kumain kayo ng maalat o uminom ng sobrang tubig. Ito ay ang inyong pelvic muscles na bumubulong na sila ay pagod na at nangangailangan ng suporta. Ang magandang balita ay maaari silang sanayin muli. Tulad ng muling pagsindi ng apoy sa isang nakalimutang kalang de kahoy, maaari ninyong buhayin muli ang kanilang lakas. Ayon sa Mayo Clinic, ang Kegel exercises sa Pilipinas, madalas nating ilarawan ito bilang dahan-dahang paghigpit ng mga kalamnan na pumipigil sa ihi, ay isang simple at epektibong paraan para gawin ito. Isipin ninyo na sinusubukan ninyong pigilan ang daloy ng ihi. Dahan-dahang pigain ang mga kalamnan na iyon, hawakan ng 10 segundo. Pagkatapos ay mag-relax ng 10 segundo. Gawin ito ng 10 beses. Ulitin ito ng 3 beses sa isang araw. Minsan habang kumukulo ang inyong kape sa umaga, minsan habang nagpapahinga pagkatapos ng tanghalian, at isa pa, bago matulog. Hindi ninyo kailangan ng yoga mat at hindi kailangang malaman ng sinuman. Maaari ninyo itong gawin ng tahimik at iisipin lang ng inyong pamilya na nagmumuni-muni kayo. Ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng tamang kalamnan.
Huwag higpitan ang inyong tiyan, huwag pigain ang inyong mga hita, at huwag pigilin ang inyong hininga. Kung gagawin ng tama, mararamdaman ninyo na parang dahan-dahan ninyong pinipigilan ang ihi, mahinahon, hindi pilit. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo, maaari ninyong mapansin na nababawasan ang mga maling alarma sa gabi. Wala nang bigla ang paggising dahil sa pagtagas habang nagbabago ng posisyon sa pagtulog. Ngunit higit pa riyan, mararamdaman ninyo na parang ibinabalik ninyo ang kontrol sa inyong sariling katawan. Minsan, hindi edad ang nagpapahina sa atin. Ito ay dahil lang nakakalimutan natin na ang ating katawan ay mayroon pa ring kapangyarihan na kaya nitong bumawi at lumakas kung pakikinggan at aalagaan natin ito sa tamang paraan. Kaya, Aling Nena, ngayong gabi bago kayo matulog, subukang umupo ng tahimik sandali, huminga ng malalim, at dahan-dahang subukan ang maliit na pagpiga sa pelvic. Hindi ninyo kailangang sabihin kahit kanino. Hayaan lang ninyong maramdaman ito ng inyong katawan. Hayaan nitong maalala na mayroon pa itong tahimik na lakas at nakarapat dapat pa rin kayo sa isang mahimbing na tulog tulad noong dati, unang gawi. Pag-inom ng gamot sa tamang oras at pagtataas ng mga binti sa hapon para mailabas ng katawan ang likido sa tamang oras, hindi sa hating gabi. Mahal na Mang Kiko, minsan ang solusyon ay wala sa pagbabawas ng inom ng tubig o pag-inom ng mas maraming gamot. Maaaring ito ay isang bagay na mas simple, isang maliit na pag-aayos sa oras. At ang nag-iisang gawing ito ay maaaring ang tahimik na susi na magpapahintulot sa inyo na matulog ng buong gabi nang hindi pa ulit-ulit na gumigising para pumunta sa banyo. Naaalala ko pa noong narinig ko si Mang Kaloy, ang inyong kasama sa pagsisimba, na nagkwento na kailangan niyang bumangon ng 2 o 3 beses bawat gabi para umihi. Sa bawat pagkakataon, naiistorbo ang kanyang pahinga. Pagsapit ng umaga, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya at wala man lang ganang lumabas ng bahay. Umiinom siya ng diuretics tulad ng furosemide o spironolactone para sa kanyang alta presyon. Ngunit kadalasan ay iniinom niya ito pagkatapos ng kanyang kape sa hapon. Mahinahon siyang pinayuhan ng kanyang doktor, Mang Kaloy, simulan mong inumin ang gamot na iyan bago mananghalian. Sa ganitong paraan, may oras ang kanyang katawan na ilabas ang sobrang tubig sa araw. At ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Sa loob lamang ng 4 o 5 araw, mahimbing na siyang nakakatulog ng dire-diretso hanggang umaga. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, ang simpleng pag-aayos ng oras ng pag-inom ng diuretic na gamot bago magduhay sarok ng hapon ay nakatulong sa mga matatanda na bawasan ang pag-ihi sa gabi mula sa higit sa 2 beses kada gabi sa mas mababa pa sa 1. Ang gamot ay kasing epektibo pa rin, ngunit ngayon ang katawan ay nakakapagpahinga na sa tamang oras. Ngunit, Mang Kiko, hindi lang ito tungkol sa gamot. Ang inyong mga binti ay tahimik ding nag-iimbak ng tubig sa buong araw, lalo na pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa palengke o maraming oras na pagtayo sa kusina para maghanda para sa Pasko o pagupo sa panahon ng prayer meeting. Hinihila ng gravity ang likido pababa sa inyong mga binti at sa sandaling humiga kayo sa gabi, ang likidong iyon ay muling nasisipsip at ipinapadala pabalik sa inyong mga bato na nagsisimula ng isang buong bagong shift ng aktibidad ng pantog sa hating gabi, ang Lunas. Ito ay kasing banayad at kasing epektibo.
Sa pagitan ng 4 alas 2 at 7:00 ng hapon, humiga ng pisid hanggang 30 minuto, ipatong ang inyong mga binti sa isang malambot na unan, o sumandal sa inyong pamilyar na silyang yantok at itukod ang inyong mga paa sa pader. Hayaan ang inyong isip na mag-relax. Marahil ay may tumutugtog na isang nakapapawing pagod na awit sa background, habang ang inyong mga binti ay tahimik na naglalabas ng bigat na dinala nila buong araw. At kung madalas mamaga ang inyong mga binti, isaalang-alang na tanungin ang inyong doktor tungkol sa paggamit ng medical compression socks sa araw. Ito ay isang malawakang ginagamit na solusyon sa mga ospital sa buong Maynila upang mapabuti ang sirkulasyon at bawasan ang pamamaga sa mga nakatatanda. Maraming tao ang nag-aakala na ang tanging sagot sa pag-ihi sa gabi ay ang pagbabawas sa tubig, pagpipigil dito, o kahit na pag-inom ng sleeping pills. Ngunit minsan, kailangan lang ng isang tamang oras na tableta at maayos na pinahingang mga binti upang gumaan ang pasa ng katawan sa gabi. Kaya ngayong gabi, inaanyayahan ko kayong magsimula sa isang maliit na hakbang. Marahil ito ay ang pagbabago ng oras ng pag-inom ninyo ng gamot, o marahil ito ay ang pagupo sa inyong beranda at pagtataas ng inyong mga paa sa inyong paboritong bangko. Ang bawat maliit na hakbang, bagamat simple, ay dahan-dahang gumagabay sa inyong katawan pabalik sa ritmo, upang ang pagtulog ay maaaring bumalik tulad ng malamig na simoy ng umaga na dumadampi sa patio ng simbahan. Mapayapa, malambot, at banal. Mahal na Mang Jose, ang pagtulog ay hindi isang luho. Ito ay isang regalo. Isang regalong karapat-dapat matanggap ng inyong katawan pagkatapos ng lahat ng mga taon na ginugol sa pag-aalaga sa pamilya, pagtitiis sa sakit, at tahimik na pagpupursigi sa hindi mabilang na mga gabing walang tulog ng walang reklamo. Ngayon, sabay nating nilakbay ang 5 tila simpleng gawi. Ngunit, kapag ginawa sa tamang oras at sa tamang paraan, ang mga gawing ito ay makakatulong sa inyo na matulog ng mahimbing sa loob ng 6 hanggang 7 oras nang hindi nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang sobrang aktibong pantog. Hayaan ninyong ipaalala ko po muli ang mga ito. Una, iwasan po ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Pangalawa, subukang iwasan ang matapang na tsaa, kape, orange juice, o alak sa gabi. Pangatlo, sa hapon, itaas ng bahagya ang inyong mga binti o maglakad-lakad ng dahan-dahan sa loob ng bahay upang mabawasan ang pag-ipon ng tubig. Pang-apat, huwag kalimutang dahan-dahang palakasin ang inyong pelvic muscles upang makatulong na kontrolin ang daloy ng inyong ihi. At panlima, kung umiinom kayo ng gamot na pampaihi o diuretic, ilipat ang pag-inom nito bago magduarenot ng hapon. Iyon lang po lahat, mga maliliit na hakbang lamang, ngunit ang resulta ay isang mahimbing na tulog sa gabi, isang sariwa at kalmadong umaga, at isang bagong araw na nagsisimula ng walang buntong hininga ng pagod. Ngayon, Mang Jose, nais ko pong marinig mula sa inyo. Aling gawi po ang sisimulan ninyo ngayong gabi? Pakiiwan po ng komento sa ibaba at ibahagi ang unang hakbang na inyong pipiliin, o isulat lang ang salitang salamat kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito. Kung sa tingin ninyo ay may halaga ang video na ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring makinabang. Dahil minsan, ang isang maliit na kilos mula sa inyo ay maaaring maging dahilan upang ang ibang tao
ay sa wakas ay makatulog ng mahimbing pagkatapos ng maraming mahahabang buwan. Isang mahalagang aral po, ang inyong katawan ay hindi ninyo kalaban. Hinihintay lamang nito ang inyong magiliw na suporta ng may pasensya at katahimikan. At kapag inialay ninyo ang pangangalagang iyon, ang pagtulog ay kusang babalik sa inyo, tulad ng isang matagal nang hinihintay na regalo na nakatakda ninyong matanggap. Naway magkaroon kayo ng isang tunay na payapang gabi at bukas ng umaga. Sana ay magising kayo na may ngiti dahil kagabi sa wakas ay nakatulog kayo ng dire-diretso nang hindi man lang nagigising.